Isa ka ba sa nagtaka kung bakit biglang naglaho si Gerald Santos sa GMA? Gayong grand champion siya ng isang singing contest sa naturang network? Well, dahil umano ito sa pagkakatanggal niya sa GMA noong una siyang nagreklamo patungkol sa gumahasa sa kanya. Lumipas ang halos 2 dekada muling humarap sa publiko si Gerald para isiwalat ang nangyari at managot ang dapat managot sa nangyari sa kanya. Ibinunyag kahapon ni Gerald Santos ang pangalan ng musical director na umano'y gumawa ng kahalayan sa kanya 19 years na ang nakakaraan. Pinangalanan ni Gerald ang composer na si Danny Tan at sinabing 15 anyos pa lamang siya noong makaranas siya ng hindi maganda sa kamay ng nasabing direktor. Matatandaan na sinisisi ni Gerald si Danny sa pagtamlay ng kanyang karera matapos niyang isumbong ang musical director sa mga executives ng GMA Network. Ayon kasi sa singer ay malakas ang impluensya ni Danny sa network. Si Danny ay naging judge ng Pinoy Pop Superstar noong 2004. Naging producer siya ng Popstar Kids noong 2007 at binuo rin nito ang grupong Sugar Pop kung saan ang mga miyembro ay ang mga batang singer na sina Rita Daniela, Julian San Jose, Vanessa Rangadol, Cholo Bismonte at Enzo Almario. Siya rin ang naging producer ng Pinoy Idol at naging musical director din ng nasabing programa. Ang huling programa ni Danny sa GMA ay ang Are You the Next Big Star, na ang host ay si Regine Velasquez noong 2009. Matatandaan na sa nasabing mga taon nagsumbong si Gerald sa mga executives ng GMA at baaring ito ang dahilan kung bakit hindi na ito nagkaroon ng iba pang proyekto sa network matapos ang kanyang huling programa. Sa balitang ito, Gerald Santos pinangalanan ang musical director na ginawan siya ng hindi tama noong siya ay nag-uumpisa pa lamang sa GMA Network. Matapang na pinangalanan ni Gerald Santos ang musical director na umano'y gumawa sa kanya ng hindi maganda noong siya ay 15 anyos pa lamang. Sa harap ng mga mambabatas, sinabi ni Gerald na ang premyadong composer na si Danny Tan ang gumalaw sa kanya. Sa gulang po na 15 years old, ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking narundog na pangarap na maihaon ang aking pamilya, sa kahirapan ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan. Ani Gerald, hindi po alam ng aking pamilya pero 4 na beses po akong nag-isip na tapusin na ang aking buhay dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat dahil sa pandidiri ko sa sarili na ginawan ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Dagdag pa niya. Ayon pa sa kanya ay hindi niya alam ang kanyang gagawin noon lalo na't siya ay 15 anyos lamang na walang koneksyon. Bilang 15 years old ako po ay mahina, walang kalaban-laban, walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang, wika pa niya. Nakilala si Danny Tan matapos niyang gawa ng kanta si Regine Velasquez noong 1989 para sa isang international competition kung saan nanalo ang singer. Naging parte rin si Tan ng GMA kung saan ay naging producer siya ng Popstar Kids, Pinoy Idol at iba pang singing competition ng Kapuso Network. At ito na nga, Gerald Santos magsasampa ng reklamo laban sa musical director na si Danny Tan. Matapos ang 19 years ay tila nabunutan ng tinik ang singer na si Gerald Santos matapos niyang mapangalanan ang musical director na umano'y gumalaw sa kanya. Sa kanyang post, sinabi ni Gerald na unti-unti niya nang nakakamit ang hustisya. Dito rin niya nalaman na posible pa pala niyang sampahan ng reklamo si Danny kahit na 19 years na ang nakalipas matapos ang insidente. 20 years ang inilaan ng batas para sa mga katulad ni Gerald para magsampa ng reklamo. Naniniwala rin si Gerald na ang nasabing pagdinig ay isang malaking babala sa mga nasa industriya na gumagawa ng hindi maganda sa mga baguhan. Walang lihim ang hindi nabubunyag, anya. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Danny tungkol sa posibleng haharapin niyang mga reklamo. Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang sampahan ng kaso ni Gerald si Danny Tan? O dapat ay patawarin na lang? Mag-comment ka naman sa video na ito dahil kailangan ko ang iyong opinion. Mag-subscribe ka na rin. Isa ka ba sa nagtaka kung bakit biglang naglaho si Gerald Santos sa GMA? Gayong grand champion siya ng isang singing contest sa naturang network? Well, dahil umano ito sa pagkakatanggal niya sa GMA noong una siyang nagreklamo patungkol sa gumahasa sa kanya. Lumipas ang halos 2 dekada muling humarap sa publiko si Gerald para isiwalat ang nangyari at managot ang dapat managot sa nangyari sa kanya. Ibinunyag kahapon ni Gerald Santos ang pangalan ng musical director
na umano'y gumawa ng kahalayan sa kanya 19 years na ang nakakaraan. Pinangalanan ni Gerald ang composer na si Danny Tan at sinabing 15 anyos pa lamang siya noong makaranas siya ng hindi maganda sa kamay ng nasabing direktor. Matatandaan na sinisisi ni Gerald si Danny sa pagtamlay ng kanyang karera matapos niyang isumbong ang musical director sa mga executives ng GMA Network. Ayon kasi sa singer ay malakas ang impluensya ni Danny sa network. Si Danny ay naging judge ng Pinoy Pop Superstar noong 2004. Naging producer siya ng Popstar Kids noong 2007 at binuo rin nito ang grupong Sugar Pop kung saan ang mga miyembro ay ang mga batang singer na sina Rita Daniela, Julian San Jose, Vanessa Rangadol, Cholo Bismonte at Enzo Almario. Siya rin ang naging producer ng Pinoy Idol at naging musical director din ng nasabing programa. Ang huling programa ni Danny sa GMA ay ang Are You the Next Big Star, na ang host ay si Regine Velasquez noong 2009. Matatandaan na sa nasabing mga taon nagsumbong si Gerald sa mga executives ng GMA at baaring ito ang dahilan kung bakit hindi na ito nagkaroon ng iba pang proyekto sa network matapos ang kanyang huling programa. Sa balitang ito, Gerald Santos pinangalanan ang musical director na ginawan siya ng hindi tama noong siya ay nag-uumpisa pa lamang sa GMA Network. Matapang na pinangalanan ni Gerald Santos ang musical director na umano'y gumawa sa kanya ng hindi maganda noong siya ay 15 anyos pa lamang. Sa harap ng mga mambabatas, sinabi ni Gerald na ang premyadong composer na si Danny Tan ang gumalaw sa kanya. Sa gulang po na 15 years old, ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking narundog na pangarap na maihaon ang aking pamilya, sa kahirapan ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan. Ani Gerald, hindi po alam ng aking pamilya, pero 4 na beses po akong nag-isip na tapusin na ang aking buhay dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat dahil sa pandidiri ko sa sarili na ginawan ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Dagdag pa niya, ayon pa sa kanya ay hindi niya alam ang kanyang gagawin noon lalo na't siya ay 15 anyos lamang na walang koneksyon. Bilang 15 years old, ako po ay mahina. Walang kalaban-laban, walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang, wika pa niya. Nakilala si Danny Tan matapos niyang gawa ng kanta si Regine Velasquez noong 1989 para sa isang international competition kung saan nanalo ang singer. Naging parte rin si Tan ng GMA kung saan ay naging producer siya ng Popstar Kids, Pinoy Idol at iba pang singing competition ng Kapuso Network. At ito na nga, Gerald Santos magsasampa ng reklamo laban sa musical director na si Danny Tan. Matapos ang 19 years ay tila nabunutan ng tinik ang singer na si Gerald Santos matapos niyang mapangalanan ang musical director na umano'y gumalaw sa kanya. Sa kanyang post, sinabi ni Gerald na unti-unti niya nang nakakamit ang hustisya. Dito rin niya nalaman na posible pa pala niyang sampahan ng reklamo si Danny kahit na 19 years na ang nakalipas matapos ang insidente. 20 years ang inilaan ng batas para sa mga katulad ni Gerald para magsampa ng reklamo. Naniniwala rin si Gerald na ang nasabing pagdinig ay isang malaking babala sa mga nasa industriya na gumagawa ng hindi maganda sa mga baguhan. Walang lihim ang hindi nabubunyag, anya. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Danny tungkol sa posibleng haharapin niyang mga reklamo. Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang sampahan ng kaso ni Gerald si Danny Tan? O dapat ay patawarin na lang? Mag-comment ka naman sa video na ito dahil kailangan ko ang iyong opinion. Mag-subscribe ka na rin